Maaga ring dumalaw ang ilan sa mga puntod ng, o sa kanilang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa Manila South Cemetery. At live mula sa Manila South Cemetery nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Ivan, para sa mga may panahon na raw para bumisita sa kanilang yumaong mahal sa buhay, mas maigi na raw na dumalaw ng mas maaga sa sementeryo gaya ng ginawa ng ilan nating mga kababayan dito sa Manila South Cemetery. Taon-taon na raw gawi ng pamilya Benson na dumalaw ng mas maaga sa yumaong padre de pamilya. Mas taimtim daw kasi ang paggunita kapag mas kaunti pa ang tao. Pag mismo nga uno, ang dami-dami ng tao. Ayun lang. Tsaka hindi naman din porke uno, hindi na kami dumadalo. Palagi naman kami pumupunta dito. Wala ring kahirap-hirap para kay Lola Domina ang pagbisita sa yumaong tiyahin pag ganitong di pa raw gaanong dagsa ang mga tao. Malaking tulong pa ang computerized verification area. They asked for the death date or date of death and the name. And then about 10 seconds, okay na. Aabot daw sa 30,000 ang dumalaw ngayong araw sa Manila South Cemetery, karamihan para maglinis lang muna ng mga puntod ng mahal sa buhay. Kaya kahit hirap nang makalakad ang 83 anyos na si Lola Elena, pinilit niyang makapunta sa puntod ng magulang at mga kapatid para malinis at madalaw na rin ito. Ako na lang po natitirang mag-isa sa bahay. Namatay na po mga kapatid ko. Ngayon na pa ako nakapunta. Mga tatay ko patay na rin sa mga kapatid ko. Para sa mga hindi naman makakapaglinis ng nicho, merong mga katulad nila Aling Josie Gapasin na trabahong maglinis at magpintura ng mga nicho ng iba. 5 patay nga raw ang inaalagaan niya. Nagwawalis. Niwawalisan ho namin yun. Tapos pag may pipinturahan. Pag may babarnisan. Magkano pong bayad niyo? 100 lang ho isang buwan. Sa ngayon, bawal na ang pagpasok ng sasakyan hanggang November 2. Mahigpit na rin ang pagsala ng mga kagamitan ng mga papasok sa sementeryo. Tomorrow po darating po yung peace and order natin like Kapulisan, Philippine Army, Elite Force nang galing ng MTPB. Doon sa Oplan Cup natin para masiguro na hindi sila nagdala ng mga kutsilyo, mga stereo na maliliit para hindi makadisturb ng dadalaw dito sa araw ng Undas. Ivan, sa ngayon isang gate pa lamang yung nakabukas, pero bukas ay bubuksan na nila yung 2 gate dito sa Maya South Avenue at magkakaroon na rin ng partition sa pasukan ng mga babae at sa mga lalaki. At kada oras na rin yung isinasagawa nilang pag-iikot para masigurong mapapanatili ang kayusan dito sa sementeryo. Ivan? Maraming salamat, Mariz Umali.